Paplano ka rin ba bumili ng 3 kilowatt 24 volts inverter kagaya nito? So bukod sa kailangan mo is 24 volt system na battery. So dapat i-check mo rin yung spec ng iyong BMS, no? Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Paano ka rin ba bumili ng 3 kilowatt 24 volts inverter kagaya nito? So bukod sa kailangan mo is 24 volt system na battery. So dapat i-check mo rin yung spec ng iyong BMS, no? So at least guys, no, ang maximum discharge ng iyong BMS is kailangan at least 150 ampere para makapag-output siya ng 3 kilowatt power sa iyong inverter, no? Kung halimbawa undersize ka, no, ginamit mo lang is 24 volts 100 ampere hour battery. So kaya ko nasabi na pwede tayong tumingin sa ampere hour kasi normally guys, pagka ganito yung iyong spec ng inyong battery, 24 volts, 100 ampere hour. So normally yung 100 dyan na value, yan na rin yung maximum charge discharge ng iyong BMS. So kung meron kang 150 ampere hour battery, sa malamang is 150 ampere din yung maximum charge discharge niya. No? So kapag ganun yung BMS mo, 150 ampere spec, no, na discharge, is makakapag-output siya ng 3 kilowatt sa iyong inverter. Ngayon, kung undersize ka, ginamit mo lang is 24 volts, 100 ampere hour battery. So, more likely, ang maximum discharge nyon is 100 ampere lang. Kapag 100 ampere lang ang discharge niya, ang limit lang ng output mo sa inverter is about 2.4 kilowatt power lang. Pagka nag-exceed ka doon guys, no, tumaas yung demand ng power, naging more than 2.4 kilowatt, let's say sinagad mo talaga 3 kilowatt, no, yung load mo, is magsha-shut off yung BMS mo kasi sumobra na siya doon sa kanyang discharge current. Jack Solar.